Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 30, 2025. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong habagat na nakakaapekto pa rin po dito sa parte ng Northern Luzon. Saan nga natin, meron pa po tayong mga occasional rain dito nga po sa may parte ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, kasama pa rin po dyan ang Isabela at maging ang Abra at Benguet. At meron naman tayo mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito naman po sa parte ng Metro Manila, sa may ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Group of Islands, kasama rin po dito Mindoro Provinces. Asahan din po natin magiging maayos at magandang lagay ng panahon sa parte ng Laguna, Cavite, Bulacan. At may mga biglaang pagbuhos din po tayo ng pag-ulan na posibleng asahan. Ganun din po no, sa may parte ng eastern section ng Visayas, may mga pagkulimlim ng kaulapan. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po no, yung minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto po dito sa may parte ng Bicol Region hanggang sa parte ng Central Luzon. Nagbago lamang po yung petsa, posible nga po ito maging low pressure area by August 5 or 6 at papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At para nga po sa ating mga kababayan, tayo po yung maghanda na kung sakali mang matuloy itong possible scenario na dadaanan ng ating minomonitor sa ating advanced weather forecast para nakaredy nga po tayong lahat sa anumang posibleng mga pagulan na dadali nito. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy pa rin po no na nakakaapekto sa ating bansa itong habagat. Pero maganda po ang lagay ng ating panahon. Asahan lamang po natin lalo po sa parte ng hapon at ng gabi ay may mga tsansa na mga mahihina at katamtamang pagulan lamang. Magkakaroon po ng panibagong sama ng panahon no dito sa may parte ng Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility at hatakin din po nito yung habagat. Pero wala naman po siyang direktang apekto sa ating bansa. Dito nga po by August 2, magkakaroon na nga po ng mga cloud cluster dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And then pagdating po ng August 3 hanggang August 4, ito po yung makakapal na kaulapan at posibleng maging low pressure area. At pagdating nga po ng August 5, expected na nga po natin na posible na nga po siya maging low pressure area at papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Tayo po'y maging handa sa anumang posibleng magiging senaryo nitong posibleng sama ng panahon na nasa eastern section nga po yan ng Visayas. At pagdating nga po possible by August 7 or August 8, ito po ipapasok ng ating bansa at mapapansin natin no, yung pinakadireksyon niya, posible nga po dadaan po yan sa may coastal water ng Bicol Region at pagkatapos po niyan, posible pong dumiretso yan sa parte ng Central Luzon at asahan na naman po natin yung masamang lagay ng panahon. At pagkatapos po niyan, asahan po natin no, wala naman tayong posibleng imo-monitor pa na panibagong sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Pero again, ulit ko yung ating advanced weather forecast is advanced scenario lamang yan o advanced prediction lamang ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.